And Go we crazy, are Kara! You're the man! live. Magandang araw sa inyo lahat at kasama na naman natin yung ating mga paboritong mga vloggers at political analysts, Mr. Richard Haydarian at si Mark Gamboa. Wala pa si Attorney Falsis, hindi ko alam, baka busy na naman nagsasampa ng mga kaso. Kumusta mga boys? Kamusta Okay naman naman. kayo dyan? Kamusta naman kayo dyan? Mark, kamusta Oh, ka dyan, Mark? Kamusta ang traffic report dyan? boring week, parang walang nangyayari, no? Ang boring naman nung Alam mo Kulang sa yung mga content. pasabog. Kulang sa pasabog. Pero, pero pare kahapon pa lang eh, tuloy-tuloy parang parang New Year's parang ang daming mga Oo. pasabog kahapon, ang dami, today. oh. Oh, pero Richard, I'll let you lead this one. Anong gusto mong pag-usapan natin? Kasi sa sobrang daming pwedeng pag-usapan. Pare, I don't know what to talk about. Ang dami, ang dami. Dude, We can go dude, through a lot of we were topics just, tonight, but let's kaya na lang, focus. just to give you a mouthful, we're just thinking about the so-called Enrile century, ang tawag ko sa kanya, di ba? Kasi parang yung buhay ni Enrile coincided with the entire Philippine modern history, di ba? So habang inisip namin yan, biglang may pasabog na naman ito si Zaldico. So maybe we can start with Zaldi before we go to kasi mga DDS galit sa ICI, sa ICC, kay Bato. Si Bato may patama siya sa atin. Sabi niya, ano daw tayo? Mga komunista daw at mga pinklawans daw ay tahimik sa corruption. Sila lang daw lumalaban. Sa baga natin pag-usapan itong people power ng mga DDS. Bro, maybe let's start with Zaldico. DDS na ba siya ulit or desperate lang or both? You wanna, baka people balikan natin yung Maleta King. Alam mo, ako, I'll just start off with this. Zaldico, I would look at him as desperate. Think about it. Na stuck na siya sa corner. And I think we all agree on this one eh. When you put somebody in the corner, talagang wala ng options available. Think about that wala ng options. This is something we saw the writings on the wall eh. Kasi um, nung pag inisip ko parang ano pa ba ang play niya? What is that next move that he can make? Hindi yan makakabalik ng Pilipinas. Takot siya makulong. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya. And I really subscribe to that conspiracy theory. He made a deal with the devil. The DDS devil, the Dutertes, na if he spoke and implicate BBM, that he could, get away from this, di ba? Na wala nang kaso, wala nang problema, makakabalik sa bansa. But beyond that, I was saying in my video yesterday na nakita ko dito kasi when you implicate somebody, you cannot implicate downwards. Walang bisa yan when you say, yung secretary ko yung may kasalanan nito, di ba? You implicate up. That's the only play you have. Implicate up. So Romualdez was the easy target. I was surprised with the BBM one. That one surprised me that he would actually try to implicate the president. And yun na nga, tulad ng sabi ko, and a lot of people said this. I saw a lot of comments. Similar, I think a lot of people, at least na nakita natin, nag-iisip na, di ba, na come on, why would you need to insert it in the BICAM kung pwede mo naman gawin sa NEP yung insertion, yung amendment? Wala pa makakaalam. Di ba? Kaya nga ang weird eh. So, tapos yung pasabog niya ngayon, pa-play natin yung video mamaya. Tapos pwede natin pag-usapan. But go ahead, Mark. Yeah, Mark, ikaw, what is your desperate, DDS, delusional na maniwalang tao sa mga maleta stories niya? Oo, may mga iba't ibang teorya na lumalabas. Yun nga, kasi yung siguro yung mga accounts niya, mga properties niya, nagsisimula ng ma-freeze, nagsisimula ng yung passport niya, makakancel na. Siguro na desperate na itong si Zaldico. Siyempre, merong mga usap-usapan, if possible na nakipag-deal siya dun sa Duterte side para at least kung mapalitan si BBM, baka siya yung gawing star witness against doon sa mga kalaban ng mga Duterte, parang ganun, parang state witness. So may mga lang naman yon, puro mga teorya lang naman. Tapos kasi last week lumabas yung abogado eh. So kumbaga merong inuunti-unti eh. Inunang Mm. labas yung abogado, tapos yung ngayon. Tapos syempre, of course, ang pinag-uusapan is yung timing. 2 days bago INC rally, which is Sunday. Kaya, ano pa, part 1, part 2. Ewan kung May may part part 3 3. pa. Meron, may part O 3. may part 3 pa, bukas pa yon. So, Bukas. Right at kung the... titignan mo yung timing, parang sinasabay talaga doon sa
rally sa Sunday hanggang Tuesday. So, yun ang papaisip yung mga tao kung ano ba talaga yung pinaka-goal nitong si Zaldico para doon. At syempre, unang mapapansin mo, yung pagpayat. Di ba? Ang laki ng pinayat. Hindi mo, Akala ko AI. Akala, Yeah. Akala oo, ko rin akala AI. ko payat pagkakama ng niya. AI kasi mukhang problemado talaga. Ang laking ano. Sa akin, ang personal ko, ang lakas ng impact nung part 1 dahil ang tagal nating hindi siya narinig. Mm. Ang tagal, walang ano eh. Kaso nung pagdating sa part 2 doon na siya medyo parang ano na, parang, ay, kasi nung part 1 kinakabahan tayo. Kumbaga, yung mga tao, lalo na yung mga, for example, yung mga supporters ni BBM, ano kayang ebidensya Mm. hawak nito? Ano kayang, nung lumabas yung part 2 Kung yun may lang yung smoking pinakita gun. niya. Oo, yun eh, kung merong smoking gun, ano ba yan? Meron bang, wala eh. Ang nilabas niya kanina, oo, part 2, di ba, yung makikita natin sa video, puro mga pictures ng maleta na you can recreate anywhere eh. Ni hindi bukas yung maleta, ni hindi mo kita yung pera, ni hindi mo kita yung bahay. Yep. So it's a garage na may kita mo may makita ka sandals. Ano sandals ba ni Martin Romualdez 'yon? Pag nakita mo Right. yung doon sa garahe. So wala eh, walang walang you would expect na bukas yung rally, ngayon ka magpapasok ng malaking ebidensya laban doon. Wala namang, tapos sinabi niya na totoo yung sinasabi ni Orly Gutesa. Wala namang any picture with Mm. Orly Gutesa. So medyo na ano siya dun sa part 2. Humina yung impact nung kanyang paglabas nung after nung part 2. Pero yung part 1 talaga, nagulantang talaga lahat Mm. kasi biglang lumabas and this whole time, 'di ba? Hindi natin alam kung ano bang ginagawa niya and he went against doon sa kay Romualdez tapos kay Marcos. We weren't sure kasi kung may communication ba, tinatago. Yun ang lumalabas kasi na naratibo ng mga Duterte na tinatago nila Romualdez itong si Zaldico na Mm. hindi na uuwi yan, hindi na ano yan. 'Di ba? Ganun yung parati nilang sinasabi. So ang lumabas na nga na kumbaga bumaliktad na, kaaway na itong si Zaldico nila Romualdez. So ayun, tingnan natin kung ano magiging epekto I nun. think we can go to the videos per se, no, Chris, para people have a better sense of ano bang pinag-usapan natin. So thanks, Mark, for giving a preview of itong may Netflix series na naman Oo tayo. nga eh. Alam mo, inisip ko pa rin gawa pa tayo ng Netflix series kay Kiboloy. Sobrang nag-develop ang mundo. Ang dami nangyari since Kiboloy last year. Diba? Like, you would have thought yun yung penultimate Netflix series. Ngayon, laos na si Kiboloy. Yeah. Things are moving fast. I'll play the video, Richard, para Let's go, brother. Let's makita. go. Let's break it down. Yeah. And then let's break down the video. Oo, Sige. maganda yan. Maganda yan. Parang sports analysis na tayo. Oo, di ba? Oh, ito na. Sige, play natin ah. Pero Mark, bakit pumayat si Zaldi pero si Harry humuhumba lang? Bakit si Harry hindi pumayat? Okay. Guys, I'll play this muna. All right? Okay Go, na? go, go, Ready? go. Okay, here we go. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Okay, ito na yung part 2. Again, I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day,
Sinabi ni SECMI na approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video. I think that's it. Let me check. While we're looking at the Maleta. photos, Ang pangit naman ng 1 mga billion. Parang Meron pa, meron yung pa. maleta sa SM, yung murang yung Anong sports car yan? Nakita mo? Anong sports car yan? Porsche. Para makla. Ay, hindi Porsche siya ba yan? Porsche. Parang Aston Martin ang dating Yan Yun ano ba yan? Parang Aston Martin yun, bro. Oh, Hindi siya Porsche, bro. Either ano yan. Lotus yan or parang Lotus or Aston Martin. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. okay, ayan guys. So, tanong ko lang sa inyo, sa mga nakita nyo ngayon, Richard, tingin mo, Mark? Ako, can I just read this from my very good friend si Dean Ador Torneo, no? Kasi public ad expert yan. So, ang analysis niya dito sa yung mga files na shinare ni Zaldico is, the claim is dubious because it misrepresents the budgeting process. Malacanang prepares the budget, yun yung NEP na minimension mo kanina, Kristan. So presidents don't need to tell Congress to insert anything. That whole insert and all of that, I mean, it's so crazy. They can just put the projects they want in the prepared budget. Insertions are amendments to the NEP, usually initiated by senators and congressmen like Zaldico during the budget deliberations in order to create, transfer, and park on program funds in agencies with cooperative officials katulad ng DPWH so they can tap them later. The final budget is signed by the President into the General Appropriations Act and the DBM approves funds release. So the executive is not obvious and innocent bystanders, but the bottom line here is that presidents don't initiate insertions. Legislators do, but this can only succeed with the knowledge and complicity of the executive branch. Budget amendments or insertions are not inherently illegal or corrupt, but they can become instruments of corruption in when funneled into projects with kickbacks and other forms of malversation. In our case, all signs point to insertions leading to massive corruption. But here's the part that Zaldico conveniently skips. Massive infrastructure insertions exploded under Duterte when the public infrastructure budget swelled to around 1 trillion pesos and contractors like the Disguise and the Coast companies and relatives became multi-billionaires. So what we're seeing under Marcos is not a new phenomenon, but a sequel. Pero balikan natin mamaya yung
yung Duterte time and Diskaya time pa. But just here, no, Chris, the reason I want to ask this and I want to ask you Mark too is this. Baka naman yung kung sino nagsulat ng script, ay sorry, kung sino kung sinong nag-prepare ng notes ni Zaldico, inassume niya mangmang ang taong bayan na hindi natin naintindihan how does this NEP and budget insertions work. Kaya siguro hindi nila na-anticipate na to, no, na parang it doesn't make sense. Why would the president insert it later on when he could have actually shaped the NEP to begin with? And the more he insert niya later on, the more na may expose siya. So this sounds ridiculous. Pero baka naman they were betting na no one would bother to understand budget process. Wow. Alam mo, I think the problem kasi with the way these politicians do their scripts, ano, hindi nila napag-iisipan. Parang, I don't know, ano ba, mahina ba sila? Do they lack that fine attention to detail na kailangan sa mga ganitong pagsusulat? But then again, nakita mo nung panahon nga ni Duterte, gaano kapalpak talaga sila mag-compile ng ebidensya, magpakita ng ebidensya. I remember Panelo coming up with that matrix. Mga ganun, nakaka-insulto nga para sa akin na gumagawa sila ng mga ganyang rason. And to be honest with you, even as much as the Supreme Court trying to stretch mga interpretations makes me wonder kung, I mean, are they just lazy or do they believe that the people will just fall for whatever they say? Yon. Sige, yun muna for that. And then I'll make my comments about the video naman and what was said after. Sige, Mark? Ah, ako naman yung sa ito naman yung iniisip ko dun sa topic pa rin ng sa 100 billion na insertions daw nung pangulo. Eh kung titignan mo yung breakdown na binigay niya, iba't ibang lugar, iba't ibang contractor, iba't ibang mga district engineers. Ang iniisip ko, kung ang main proponent nun ay pangulo, may panahon ba yung pangulo para isa-isahin kasi, for example ito for the sake of argument, sabihin natin corrupt yung presidente. Hindi ba mas madali na meron siyang tao na gagawa nun, kukuha na lang siya ng pera? Di ba kung corrupt yung presidente, maraming ahensya pwede niyang kurakutin Mas mabilis. Para siya pa mas mabilis Para siya pa yung sa isa-isa doon sa mga proyekto na yon, siya pa yung. So sa akin sa akin doon pa lang medyo it doesn't make sense na. Tapos sasabihin pa niya, wala siyang kinita. Taga-deliver lang siya ng pera. Ano pang gamit niya? Ba't dadaan sa kanya tapos siya mag-deliver sa. So, yun ang para sa akin, medyo nalalabuan ako dun sa kwento ni Zaldi. Pagdating dun sa mga insertions daw ng Pangulo. Pero ako lang sige, Richard, I'll just say Please what go I ahead, have to say Chris. about this. From what Mark said, Mark, sige, let's push back a little bit. Paano naman kasi kung tama ka doon, maraming mga iba't ibang distrito, kaya nga daw si Zaldico ang magpo-compile lahat nun at ibibigay daw sa kanya yung pera at ibibigay daw niya sa Pangulo. Ang nakakatawa doon sa sinabi niya ay, anong sinasabi niya, bagman siya tapos wala siya kinita. I mean, yun ang pinalalabas siya, completely innocent daw siya sa lahat na to. Wala daw siyang kinuhang pera. Wala daw. Lahat daw yung binigay daw niya. Ilang percent yan ulit? 25%? Di ba? 25 billion. 25 billion. Binigay daw niya lahat yan kay Romualdez at kay BBM. Wow! Ano ka, santo? Martir? Pero may private jet? Meron kang sarili mong island o ako ano ba yung mga meron mong ari-arian, mga bahay sa mga iba't ibang mga subdivision, sa mga iba't ibang bansa. Tapos sabi mo saan, wala kang kinita. Wow, ano ka? Paano ka? Ano ka ba? Isang kang prinsipe na minana mo na ang isang kingdom ng isang bansa na marami kang pera na kaya mo gawin yun. Di ba? Wala, that doesn't make sense yung story. Number one. Number two, dadagdag ko na rin ito. Tignan mo yung mga dates nung pinakita niyang mga maleta. Nakita mo yung mga dates? 2024 ang mga dates sa June. Binago daw pero yung unang 2024 tapos binago nila uli. Parang Binago ganun yung na. lumalabas. Pero tignan mo 2024 nakalagay yung dates Remember, kung totoo nga na ito yung nangyari, ano siya, nag-advance ng 25 billion? Talaga? In 2024? Wala pang sigurado dyan. Hindi pa nga ina-approve at hindi lang yun. Remember that afterwards, BBM did veto the budget by almost 200 billion, 194 billion to be exact, from the unprogrammed funds and the DPWH. Paano kukuha ng 100 billion kung tatanggalan mo ng 194 billion?
'Di ba? It doesn't make sense. Kaya yun ang ano ko, takeaway Eh, ko yun dito nga. na Kaya my point is ah, that how do we make sense of him making nonsensical claims like this? Is it because Mark akala niya makalusot siya dahil hindi nagigets ng taong bayan supposedly itong mga budget process or hindi ma-expose yung mga butas dito sa narrative niya? I'm just trying to wonder like ano akala Mm. niya? Or is he Siguro just trying to ang pander impact to DDS? yes, just wanting maximum impact bago mag-rally sa linggo eh. Parang another September 21 moment eh, na try to push it as far as we could para lumamagalit yung mga tao. Pero wala din eh. Wala din eh. Parang wala, magrarally lang sila, mag-aano lang sila, magagalit kay BBM yung ibang tao. Pero we're still not anywhere close to doon sa gusto nilang ano eh, gusto nilang tanggalin si BBM sa pwesto eh. Hindi din niya nakuha yung intended impact niya. But at the same time, he was also preparing for yung defense niya kapag naaresto siya, nauwi siya sa bansa. Kasi yun nga eh, dapat nakita na nating sign yung pagsasalita ng abogado last week eh. mm, Na sinasabi niya, 'di ba, na walang ninakaw yung yep. kliyente ko, ganyan ganyan. So yun na yung kanilang ano eh, yun na yung kanilang magiging defense eh. Kapag naaresto siya, kapag naano siya eh. So yan, yun ang problema, yung credibility tuloy nung kanyang buong salaysay, yun yung naapektuhan. Dahil sino ba naman maniniwala na wala siyang kinita doon sa kung ano mang insertions yung mga nangyari diyan, di ba? So kaya yun ang pinaka-epekto doon sa ano niya, doon sa mga Let's talk sinasabi if you niya. wanna let's talk about the timing of this kasi ano yung bakit ngayon, right? Bakit hindi last week? Bakit hindi last month? Bakit hindi next month? 'Di ba? Bakit hindi sa New Year? Bakit nga ngayon niya gagawin? At saka parang ang ingay nila, Amy Marcos, yung mga talagang ating mga Mm. paragons of good governance around this. Bakit si Mark Oleta ay napaka-invested dito sa taking this Zaldico issue seriously? Ngayon si Bato, pag-usapan natin, isa pa to. Pati si Bato ngayon, sabi niya, bakit tahimik ang mga Pinlawans at komunista sa expose ni Zaldico? Talagang, ito lahat sila, di ba? They're like shaken to their core, their conscience is shaken. Gusto nila, seryosohin natin ito. Bakit kaya? Why the timing and why ganun ka-invested ang mga DDS dito sa Zaldico um, expose? Tingin ko talaga yun ay pinanghahawakan kasi nila ngayon, 'di ba? Kasi nga sinasabi nga, well, actually may mga inconsistencies na kung isipin mo, no? Kasi sinabi nga nila na kaya nga ayaw pa uwiin si Zaldico kasi daw i-implicate si Romualdez. Bakit ayaw pa uwiin? Bakit ayaw niyo pa uwiin? Kaya nagsalta si Zaldico, oh, tignan mo, tama nga. Oh, di call for Zaldico to come home. He still won't come home. He will not do it. He won't even do that accusation under oath. He won't do it. I would challenge him to do that. Pag hanggang hindi niya gawin yung pagsasalaysay ng kanyang testimonya under oath, baliwala to ngayon at this point. And yung mga evidence na pinapakita niya, mahina talaga eh. Mahinang mahina yung, because for all we know, yan yung maleta na dineliver sa bahay niya. Hindi yan yung, at walang nangyaring delivery na sinasabi nila. And for me, honestly, kung meron nga, tulad ng sinabi ni Mark, kung meron, listen, I'm very open to see kung meron. Kasi kung meron, di dapat managot talaga ito si Romualdez. Kung Yeah, meron, let's be dapat absolutely managot si clear ha. BBM. Kung talagang itong mga maleta, ito lahat, we have no problem whatsoever. Ito yung difference Yeah. natin from DDS. Ang DDS, never nila tatanggapin na may maling ginawa yung side nila. Tayo, time Duterte, to time yeah. na kinikriticize si Riza Ontiveros, sabi ko, o nga, tignan nga natin, may insertion ba siyang ginawa? Tama ba tong insertion na ito? And I'm sorry, bagdating kay Marcos, wala kang paki dyan. Tanggal kayong lahat. Wala akong paki kung may mali kayong ginawa. Hindi kami Yeah. invested dito. Yan ang problema ko. Walang credibility yung mga DDS because sila yung nagpabalik sa mga Duterte. Sila yung kasama Yes. sa Marcoses. Sila yung kasama sa Unity. Zaldico 2019 parang nasa Kongreso na, may ligaya na. Diskaya na 2016 pa lang, may ligaya na sila. Hindi ko talaga maintindihan itong kapal na mukha ng mga kaibigan natin to portray themselves as paragons of good governance when tahimik sila sa lahat ng kalokohan na nangyari over the past decade until yung unit team ay sumabog. Mhm. Napaka-self-serving naman ito. Sasabihin mo kahapon, Zaldico, pinakakorap, pakulong na yan. Ngayon, ay, si Zaldico, ano yan, para sa bayan. So, sa niya, I mean, come on, this is ridiculous. Mark, ikaw yung ating resident DDS-tologist. Ano ang, paki-explain yung algorithm nila. Hindi, ang goal talaga kasi nila ngayon is to create Destabilization. enough mass, enough hate
para yung pa rin people power pa rin eh. Nandun pa rin tayo eh. Yung kay Kiko Barzaga, yung pa rin mindset na, kaso wala pa rin eh. Hindi pa din, nakakatamad pa rin lumabas eh. Di ba? Kasi isipin mo nga si Digong, inaresto, dinala sa ano, hindi naman sila lumabas. Ito pa kayang mga kaso-kaso lang na ganyan. Yung mga allegation lang na ganyan May point lalabas. ka. Actually, may point Hindi, ka. hindi. Tapos syempre, ito na yung big chance nila kasi yung INC rally, di ba? And sa part ng INC, yung logistics, yung gastos, yung mobilization, napakabigat para sa kanila eh. Hindi nila pwedeng gawin to on a regular basis kasi talagang sobrang hirap at Mhm. magastos. So ito yung chance nila na to create enough mass tapos kung magkakagulo, kung magkakaano. Kaso wala eh. Wala talaga eh. Yun ang pilit nilang pinupush. Ito sanang kay Zaldi yung kanilang smoking gun. Pero tapos din, wala din naman. I So think, anong gagawin? Mark, tingin ko nga ito yung parang ginamit nila yung script na ginamit ni Chavit Singson. 'Di ba? And mismo Hmm. si Chavit has been Napalpak. trying to be relevant. 'Di ba? Yun eh. Pero ang difference kasi nga, sabi ko like, pag tinignan mo kasi with Chavit, huli na siya eh. At ang nakalimutan nila ilagay sa script, ito yun eh. With Chavit, inamin niya na kasama siya, kasabot siya dito. Inamin niya na nakinabang siya dito. Tulad ng mga ginawa ng DPWH engineers, sina Bryce Hernandez, sina Alcantara, si Yusek Bernardo yesterday, lahat inamin nila, nakinabang Inamin ako. nila. Meron ako nakuha ng 25%, pero si Mark Villar nakakuha ng 50%. Yun. Hmm. So nakikita mo na wala silang sinasabi na, "Boy, inosente ako," pero lahat sila guilty. Kaya nasisira yung kwento ni Zaldico dahil nga sinasabi niya wala daw siyang nakuha. Pero tama si Mark, hindi ni Zaldi kung pwede sabihin meron siya nakuha kasi nga dinedepensahan nga siya ng kanyang lawyer. So he has the right to remain silent. At once na nagsalta siya at inamin niya na may nakuha siya, baka mamaya yung lawyer niya tumanggi na, wag na, ayoko na kunin itong kaso mo. Ang hirap na itong depensahan, makukulong ka talaga nito. Kaya wala siyang choice but to say na wala akong nakuha. And that's where his entire testimony breaks down. Yun nga ang epekto ng ano niya eh. Siguro ang epekto ng paglabas ni Zaldi, nawala yung attention doon kay Bernardo na testimony kahapon sa Senate na pasabog din, na malakas din kasi ano na eh, Malala. ang dami niyang inimplicate na eh. Kumaga harap-harapan na si Secretary Villar, Secretary Bunoan, Secretary Cabral. Kumaga yun nga inisip ko nga eh, it took us 3 months bago masabihan yung mga matataas na tao na yan sa DPWH na obviously hindi gagalaw yung mga scandal na yan, mga flood control issues na yan na walang basbas ng mga head ng mga DPWH, na walang basbas nitong Cabral na nandun nung kay Villar, nandun pa nung kay Bonoan, di ba? Kasi ano eh, ako kahapon, I was also criticizing yung sa Marcos government. 'Di ba? I'm always saying this. Dalawang aspeto to eh, 'di ba? One is yung actual na kaso na ginagawa naman nila na nababagalan ako kasi tatlong probinsya pa lang, apat pa lang probinsya. The other one is messaging. So nakukulangan talaga ako sa messaging ng Marcos government on how nila pananagutin itong sa mga flood control. Lalo na for example nga si Bonoan. 'Di ba si Bonoan 3 buwan. Wala. Ngayon na lang si Bernardo inano kahapon. Bakit hindi napag-iinitan itong si Bonoan, itong si Cabral as much as doon sa mga ibang mga pinag-iinitan when nangyari lahat 'yon under their watch. So, yun ang kaya nagkaroon ng opportunity tuloy itong si Zaldico na magsalita ng ganyan, ituturo niya kasabwat kayo, kasabot ka Marcos, kasabot ka ano. Kasi yun nga, siguro kulang pa rin yung messaging ng palasyo, yung mga tao na babagalan siguro doon sa ginagawang investigasyon. At gets ko naman na kailangan namang pulido talaga yung mga kaso, kailangan kompleto yung mga ebidensya at kumaga solid yung mga ilalatag nilang mga kaso. Pero yung messaging napaka-importante din eh. That's half of the battle eh. Yeah. 'Di ba? Dapat ano eh mas
aggressive, kung hindi man si Marcos, yung mga tao na hahabulin namin si ganito, hahabulin namin si, parang merong sense tuloy yung mga tao na pinipili, di ba? Parang hindi ganun ka-hard kay Bunuan eh. Paano nangyari yun? Nakaalis na ng bansa, nasa abroad na. So, yun yung mga sa akin na pagkukulang ng Marcos admin. Kaya Pag-usapan natin yan. nagkaroon That's ng a very good point, Mark. opportunity. Yeah, Mark, maybe you wanna zero in on that and then kami ni Chris ng Oo. point. Like, do you think the Zaldico, despite the fact na parang napakadami mga butas doon sa kanyang kwento, nevertheless feeds into itong dissatisfaction ng tao dahil si Bonoan kakalabas lang, hello, like DPWH, right? And until ngayon, parang marami pa rin senador or may at least isa or dalawa pang senador na parang ano nangyari, may kaso ba laban sa kanya. At although may narinig tayo na may Christmas gift dapat tayo supposedly, although Attorney Dina De Leon really pushed back against that Christmas gifting like, hello, hindi yan gift, trabaho niyan, di ba? But parang hanggang ngayon, wala pa rin indication na ano, may walang big bang, kumbaga, di ba? Parang walang big bang. Oo eh. So baka yun yung Tsaka ang naging more bagal. problem ni Marcos. Oo, tsaka ang bagal eh. Kasi isipin mo, nakaka-3 buwan na tayo. 3 probinsya pa rin pinag-uusapan natin or 4. La Union, Mm. Bulacan, Mindoro, tas Davao Oriental. So 4 na probinsya pa lang. Gaano kadaming ano yan. 'Di ba? Yung sa Cebu, nangyari na yung lahat. Anong inaano natin, 'di ba, anong mabilisang aksyon natin. So messaging eh. Doong part eh. Yung sa kaso, syempre, you could always do it faster. Kung mas marami kang tao, mas marami kang maimbestigahan, mas marami kang ano. Pero yun nga, dahil nga mabagal, may sense yung tao na merong mga pinoprotektahan. Merong ibang tinatapos yung tinatapos yung, for example, ewan ko, wala kasi si Attorney Jess eh. Siya yung sa kanya ko nabasa to eh. Na, for example, sa Sorsogon, ang bilis daw, kumbaga yun daw nagre-repair no mga flood control, no mga kumbaga overtime daw yung trabaho dahil bibisita yung ICC doon. Isipin mo, 3 buwan na walang bumibisita doon, ganun ba ICI, yun? you mean So, ICI, hindi ICC. ICI. ICI, yeah, yeah. ICI, I mean, nandito you na never ako. know, baka naman. Yung ICI bibisita doon. So Mhm. so yun eh. Kung mga merong binibigyan nila ng chance na ayusin yung mga ghost project o yung mga substandard para at least mapakita na na hindi ghost project. So yun ang problema ng tao. Itong ginagawa ni Zaldico, it won't affect Marcos pagdating sa like sa korte o kasi hindi naman kumaga puro butas yung storya ni Zaldico. Tapos naman kumaga ayaw pa niyang i-under oath, pero kumaga tatamaan si Marcos, kumaga dadagdag ito doon sa mga paninira sa kanya at yung mga pagbaba ng kanyang approval ratings nakasabay nung sa mabagal nga na kilos na ginagawa doon sa investigasyon. Yun. Chris, what do Yeah. you think? So obviously, pwede natin pagtawanan naman itong DDS script na yan, but still, it doesn't take away the problem of the admin na there's still a credibility gap, there's still a time lag, there's still frustration building up. So Marcos shouldn't only worry about the DDS. He should worry about the majority of Filipinos who are also watching this and are not necessarily with the DDS side. Yeah, and I think the problem is eventually, pag Marcos does not do anything or does not have a strong statement, position, perception, it can affect him negatively and it could turn the tide. Honestly, pag hindi siya maingat, hinayaan niya na parang yung matamlay lang na mga reaksyon na binibigay niyang ganyan, baka matuluyan na to eh. Kasi ang savior lang ni Marcos ngayon sa sitwasyon natin ito, the fact that Sara is still vice president. I'll tell you, that is his ace. Because pag Yun si nga eh, parang Sara, hostage naka-hostage. oo, That's pero hostage. pag hindi na vice-presidente si Sara, baka matuluyan si Marcos kaya ayaw niya matagal si Sara kasi yan yung kanyang safety to make sure na hindi kumalas ang mga oposisyon. Kasi pag mawala si Sara as vice president, sigurado ko, then yan na, magkakagulo, sasabihin ng opposition, Marcos resign. So, i-replace muna natin si Sara tapos Pero 'di ba, it makes perfect sense why
BBM would not want Sara Duterte to step down as vice president because if she does, wala na yung kanyang alas na para Yung, ngayon, yung ano niya, baka tawagin nuclear na. option niya, di ba? Parang how to Oo. dynamite to. Yun lang yun eh. So, yeah, I mean, that's my take on this whole thing. No, but okay, having said that, di ba, Mark, like, okay, just because takot ang tao na si Sarah mag-replace kay BBM, hindi naman pwedeng tatahimik ka lang kung may talagang may kakulangan or Yes. kalokohan na nangyari sa ilalim ng kasalukuyan na administration. Kaya tayo, binibigyan pa rin natin ng pansin. We're still looking at the evidence. Tignan natin, meron ba talaga ebidensya dito to implicate not only the former speaker but also the president. We're willing to listen. We're willing to look at the evidence. And remember, there's another option, right? The option is resign lahat, right? Hindi lang president, hindi lang vice president. Pa-resign natin lahat. I mean, bukas kami sa ganyan option, ha? Just to be clear sa mga ka-DDS natin. Kasi ang DDS friend natin, BBM lang gusto nilang tanggalin. Pero wala silang pake sa lahat ng mga kalokohan nangyari sa ilalim mga Dutertes or allegedly under Sara or anyone else. Hindi tayo ganyan. Kung may kalokohan talagang ginawa lahat, resign all. Wala kami problema dyan. And in theory, I'm okay for a transitional government until we establish a new state. Okay, wala akong problema yan. But I want to see the evidence and ayoko ng selectiveness dito. At hindi namin kasalanan na yung mga yung mga politiko or yung mga statespeople na mas nirerespeto namin relatively ay hindi sangkot sa unit team corruption or unit team ng kalokohan. Hindi namin kasalanan yan. So please lang, doon sa mga ka-DDS natin na binalik ang mga Marcos sa kapangyarihan, starting with Digong burying the remains of the former dictator doon sa libingan ng mga bayani, I'm sorry, this is all on you. If you really believe Zaldico, this is still on you because kayo pa rin ang palakas sa mga unit team and Marcoses. So yun lang sinasabi ko and it's quite ironic that Amy Marcos another Marcos is positioning as a paragon of good governance nowadays. Ikaw, Marco, what is your take? Ano bang dapat gawin ng, huwag na natin tawagin na pinklawan, basta the non-DDS, non-Marcos side, what should they do to maintain credibility and push for the right agenda? Anong tingin mo? Um, Or yun wala, nga eh. talagang Kasi ipit yun na yung sila ginagawa. dito. Hindi, kasi ano eh. Ako, I view it this way eh. Ako, yung mga presidente natin, just like what happened with Digong, ang maganda nga sa sistema natin, after 6 years, pwede nang imbestigahan eh. So kay Marcos, maghihintay ka na lang naman ng 2.5 years. Diba? Lalabas at lalabas din naman yan. Kung meron siyang link dito sa buong ano na to, diba? In 2.5 years, pwede mo na siyang kasuhan. So maghintay na lang. Diba? Yung mga DDS na hindi makahintay, So kayo bumoto sequencing. dyan eh. So sequence mo na Oo lang. eh. Unahin, one Oo, by one, oo. step by step. One by one. Step by Kasi step. Perfect. unang tanong, kaya mo bang i-impeach? Hindi eh. You don't have the numbers. Kontrolado yung mga Congress. Kahit na gusto ng Pinks na matanggal si Marcos, sabihin mo ng titiisin nila si Sara. Gusto ko na lang matanggal si Marcos. You don't have the numbers. Walang numbers. Buti sana kung ang numbers ng Pinks sa Kongreso is enough to turn the majority. Hindi, ilan lang yung Pinks sa Kongreso. Di ba? Mga 5, 6 lang sila doon. So anong gagawin ng Pink? Sasama lang sila sa mga calls, sasama lang sila sa rally. Hindi mo din matatanggal si BBM sa ganun eh. At ang problema pa dyan, baka masama ka pa dun sa mga sedition ng mga kaso. Na ngayon si Kiko Barzaga, meron siyang inciting to rebellion, inciting to sedition. So yun ba yung gusto ng Pink? Barzaga, buhay pa yan? I mean, laos na? Kinasuhan siya ng CIDG. No, I know. Kasi So, yung sa gusto kanya, laos na siya? Delikado na ba talaga siya? Bago natin pag-usapan si Bato? siguro kasi na oversaturate eh. Post siya ng post, Nakakaumay. video siya ng video. Hindi na ganun kalakas yung impact. Yun nga, nalaos na, no? Parang kasi, yun, one Natapunan trick siya ni pony lang Anjo siya eh. Iliana. One trick pony lang siya. Oo eh, yun nga eh. Nawawala yung impact. Tas this week ang mainit si Anjo Iliana. Nasusundan niyo yun? Diba? So, yun, ang lakas What's sa with bilis that no kay Anjo Anjo for Iliana. senating? Anjo versus OG. Oo, gusto niya Anjo maging versus DDS senator. OG.
So medyo natabunan si si Kiko. Ang problema naman ni Anjo, umiinit pa lang siya ngayon, natabunan siya ni Zaldico. So medyo nakalimutan din yung ginagawa niya. So ganun lang talaga, ganun lang talaga eh. Pero yun ang problema ito dahil si Kiko Barzaga. Kanino ko ba nabasa? Si Jess din yata nasabi yun. Ewan ko ba't ang daming ni Jess, chismis. Yung nanay daw ni Kiko, begging him not to go to Mindanao. Nasa Mindanao ngayon si Kiko eh. May kausap siya parang consultation about dun sa gusto niyang mangyari, ganyan-ganyan. Kaso ang problema nga, yung nanay, hinahayaan nung nanay, ngayon may kaso na. Paano niya harapin yung kaso ngayon? Di ba? Iba na usapan to, hindi lang to yung may kaaway ka, may It's a serious kaaway. charge, bro. Yeah. Oo, Separatism kasi serious charge yun, di ba? Makukulong talaga. O siguro, yun, pwede niyang defense. Pwede siya mag-plea ng insanity or di makikita natin sa korte mismo kung gagamitin nila yung defense na yun. Di ba? So, ang yung sa mga pamilya ni Kiko, alagaan nyo na. Kung magsalita na kayo, nyo na, parental kayo na intervention. mag-intervention, yun, tamang word. Diba? Kasi kawawa naman, lalo na kung may mental health disorder yung tao, di ba? Hindi niya mapigilan sarili niya. Kayo na gumawa dahil seryoso na yung nangyayari ng mga kaso. Kaya ganun na Part, pupunta yung I'm sure yung katulad ni Digong, 'di ba, nung nahuli na biglang ay kawawa naman si Digong, tapos ganun, magaganon yan si Kiko Barsaga. Sabi niya, ay wala ako sa tamang I needed help. I'm sure magpapaawa effect yan 100%. Pag nahuli mga yan, duwag talaga mga yan. Tama si Trillanes, mga duwag yan eh. Matapang lang yan. Pag nahuli yan, biglang ganun. Pero Pero alam mo, tingin ko si Kiko matapang. Tingin ko hindi ganoon si Kiko dahil kung ano man yung mental disorder, kaya matapang eh. Hindi, I'm not saying yeah, that yeah. in a negative way. Baka Yeah, yeah. Kasi, mamaya di ba, mental hindi naman breakdown natin, yan. hindi naman Wag ganon. oh, Baka hindi naman mamaya kasalanan ng mag-breakdown yung tao kung bata. meron Kawawa siyang naman. ganun eh. Kung meron siyang Yeah. any form of mental disorder eh. Kaya matapang. Matapang in a sense na wala siyang pakialam kung ano mangyayari sa kanya. Basta Hindi kung na, ano yung nasa niya. alam mo, hindi na-develop yung kanyang frontal cortex eh. The area where there's fear, yung ganun. Di ba Or baka meron daw siyang, hindi, baka may mania. Baka may manic episode tapos sure. yan. I mean, Yeah, again, yeah, yeah. by the way, I'm saying this with complete empathy. Hindi na to biro. Yeah. Talaga may problema Di- tong bata na to and this is his di- manic phase. I really hope they take care of him. Kasi yeah. kung tapos na yung manic phase na yan, delikado yan, ha? I mean, I'm Oh, talking yeah. science here, bro. This is serious stuff. Yeah, yeah. Totoo. And for me, yun ang problem when you have somebody like, si Meow Meow, Kasi nga, tama ka doon sinabi na there's a possibility he is a manic depressive. The depressive phase, we all know, is very as bad. Kung malala ang manic phase, the Pare, depressed yung state is, baksak is, yeah, exact. oh my Nakakatakot yan. God, kayun lang, dahan-dahan lang. Pero yun na nga ang problema kasi mali yung pagpapalaki sa kanya at mukhang meron na nga siyang issue kahit bago pa siya nanalo sa Kongreso. Pero sa akin, kaya pansinin mo hindi ko pinag-uusapan to si Kiko Barzaga. Ayokong bigyan ng Sige hangin. nga, laos na. Ayokong bigyan ng No, I'm just oras. saying, laos na, di ba? Para laos na. That's it. One trick pony. Yeah, and we need to focus on the issue. The issue of corruption. Barsaga is the joker, noise. That's all it is. It's a sideshow. Let's not get distracted. Ito yung let the PNP, the DOJ, and the Ombudsman and whoever else handle this as they should. Mali yung ginawa niya. He really crossed the line. And anyone that crosses the line, dapat talaga makasuhan. Ang nagtataka ako ay meron pang isa pa o dalawa pang tao na naggumawa ng mga seditious statements. Bakit wala pa silang kaso? Huh? Sara Duterte has made seditious statements. Bakit hanggang ngayon wala Hindi pa? yan. Tama yun ang problema eh. Kaya nga, DDS. shows weakness eh. Yeah, tama ka. Yun din ang isip ko. Like, Sara Duterte has crossed all of these lines. Whatever we can Yes. accuse Barzaga, whatever. Like, these lines were crossed long time ago and yet wala pa rin kaso which makes you wonder, ano bang gusto iparating ng administration na they'll just go after small time or mid time? I think may takot pa rin sila ng konti at nag-iingat sila. At alam nga ni Sara Duterte, kaya lakas ng loob ni Sara Duterte na bastusin ang Kongreso, bastusin ang Senado, bastusin ang executive branch nila. Alam niyang kaya niya sila. Yun yung problema. Yun yung sinasabi nga ni Mark
na kailangan magkaroon na talaga ng stronger stance si BBM na ipakita na hindi siya makapayag sa mga ganitong kabastusan. Sara walks around in Congress with contempt. Literally with contempt. Yung wala akong pake sa inyong lahat, F all of you. Ganon si Sara kumilos, di ba? Di ba? Natulog nga siya sa Congress nung nag-uuwian na pinapawi, ayaw umuwi. Nagmumura, di ba? Kung if Kiko Barsaga ever even said what Sara said, na nag-hire ako ng hitman pag sinabi niya yun, na ipapapatay itong mga to, I guarantee you, hinuli na yan the next day. Yan ang pinagkaiba. Kaya malakas sa loob ng mga Duterte kasi ng mga DDS supporters dahil nakikita nila na somehow may kapangyarihan pa rin si Sara dahil takot sa kanya ang Malacanang. Ikaw, Mark, what do you think? Yung parang may impunity pa rin ng Duterte family itself. Except, of course, Digong. Medyo game over na yan. Archive na. Pero, even si Pulong, di ba? Ang dami rin sinabi ni Pulong. Ang dami rin sinabi. Basta yung Duterte family, para may impunity pa rin eh. Yung impunity comes from yung mga surveys. Yung mataas niya sa survey, yung fear of, sige, anuhin mo ko ngayon, in 3 years time, pag uuko na, ikaw babalikan ko. So, yun naman, doon lang naman yun eh. Kung bumagsak si Sara sa survey, di ba kung for example, hindi na-arresto si Digong noon, tapos tuloy-tuloy yung bagsak niya, hindi siya makakaganon kasi mas kumbaga mas less yung chance niya na maging pangulo, mas less yung matatakot sa kanya. So yun naman yun eh. Fear lang of what will happen sa 2028. Yun ang nagagamit niya. Kaya parang impunity yung yung kanyang how she moves around and how she acts. Mm. So, Hello. yun pa rin eh. Yeah. But why would Sara suddenly say, ay, hindi pa rin ako sure tumakbo bilang presidente? May na naman siyang statement kahapon, paiba na naman. Playbook ng tatay naman niya eh. Ganun eh, ginagaya niya yung style. Yeah. Pero iba kasi yung pag si Digong yung nagsasabi ng ganun eh. Pero siguro Si kinokopya lang Digong din niya. talaga may may impact. Oo eh. Parang ano na naman ito, nagpalit na Master naman ng talaga mood si niya. Digong eh. Nag-mood swing na naman si Oo. ano. Let's talk about Bato because si Bato ay ano. So, nakakatawa yun. Pinagtatawanan tayo ng DDS. Sabi niyo, uy, gumagawa kayo ng kwento. Wala na naman yung warrant of arrest din. As if we didn't warn about Digong and pinagtawanan lang kami last year. Tuloy na sana si Digong ngayon. But, having said that, i-deny nila may warrant of arrest. Pero sasabihin nila, hindi, kailangan pa rin naman ng TRO galing sa Supreme Court and all. But this is weird. We have no extra. This is not. ICC is an international organization. We were part of it before under the Rome Statute Treaty. This is not about the Philippines and the government of Netherlands, right? This is about the ICC. So hindi ko maintindihan yung extradition argument nila. At klarong-klaro naman ang Supreme Court natin, yung Korte Suprema natin na may residual jurisdiction talagang ICC even nung umalis na tayo sa ICC by withdrawing from the Rome statute, no? Treaty. So hindi so anong game plan nila, Chris? Delaying tactics, pa-drama, and then meron ka pa ito si 'di ba, si Caldero King. Ay, sorry, si Cayetano sabi niya. Sorry. Yung Maleta King kasi. Sabi niya 'di ba? Sabi niya hindi naman mas mataas ang ICC sa mga local courts natin. So ayan na naman sila kinu-question yung jurisdiction. Kanina may announcement na naman na si Digong talagang hindi niya matanggap yung jurisdiction ng ICC. Pauwiin na siya on conditional. Talagang grabe Yeah. demanding talaga mga Yeah. Duterte, no? Yeah, alam mo, at this point, first of all, with regards to Bato's arrest warrant, I think it is really ready na. And it is really supposed to be secret anyway. At I think yung sinabi ni Ombudsman Remulla ay tama. Why Remulla did it, I think it's psychological warfare. I think Remulla is trying to get into Bato's head. And nakakatakot talaga yung prospect na alam mo ikukulong ka na. Kaya nga in hiding na si Bato pero sabi ka niya hindi daw siya in hiding eh. Sabi niya, sabi ng lawyer niya, Naglagay siya ng buhok. oh, he's just not available daw. Help. Tapos meron pa kang mga memes, di ba? May jokes pa. May ano pa siya, no? Nagpapakita siya na parang hindi daw siya affected. Yun na nga, di ba? Naglabas ka siya ng photo niya na may buhok. But man, I'm telling you, the prospect of jail is not a fun prospect. And I do believe it's gonna come. And we might be surprised. Baka dumating yan bago matapos ang taon eh. At the rate it's going, bibiglayin nila yan. Mabubulaga to si Bato. Pero yun ang problema. May tao nga sa loob ng PNP ang mga Duterte. Kaya matitimbrehan to si Bato.
baka makatakas siya. Kaya mag-ingat sila sa pagpapatupad na itong surrender na gagawin nila kay Bato. Kung hindi, baka maudlot to at hindi siya mahuli. So yun. Pero ang tanong ko, bakit si Bato lang? When lumalabas sa mga ebidensya, ay Sara Duterte was actually one of those ones that actually made the orders, gave the orders to kill. So dapat madamay din yan, dapat masama din yan. At yung mga iba pang perpetrators, sina Garma, lahat yan. Sama na lahat yan dapat. Pero let's see what happens. At this point, I'm glad the ICC is where they're at, doing what they're doing. Kasi we have seen multiple times na ang ating judicial system ay corrupted, broken, at hindi na maaasahan. Multiple times. Yun lang. Bottom line. Just this year alone, Binay acquitted. Juan Ponce Enrile acquitted. Bong Revilla acquitted. I mean, this is the last couple of years. Jinggoy acquitted. Napoles acquitted. Ang daming mga acquittals. My God, talaga. Nakapagtataka talaga. Nakakawalang gana na magsampa ng kaso on top of the fact na palagi delayed. Kaya, or the more reason that the ICC should really do what they're supposed to do, and I'm glad they're doing what they're doing. Because sila talaga, at least nakita mo, they make their decisions based on hard evidence, hard facts, and pure logic. That also tells you that ICI is also under pressure, no? Ay nako, Na they will buck the trend. Kasi kaya nga skeptical ang tao kasi nakita nila yung nangyayari sa Sandigan Bayan, dadaan na naman, ididribble na naman sa korte yan, dadaan sa mga galing na abogado, after isang dekada, nakalimutan na natin, nag-move on na sila, boom. yep, nakwita na naman, di ba? Yun, tingnan mo. So, yun ang playbook ni Enrile eh. Na patagalin mo yung kaso, patagalin mo lang yan, delay mo lang yan. At mismo mga abogado sinasabi na sa akin na yan talaga ang style. Sorry, I spoke to a judge. Sabi sa akin ng isang judge na nanonood sa ating mga programa, sabi sa akin na, alam mo, Chris, style talaga ng abogado yun, pagde-delay. Delay tactics, patagalin ang kaso. Sa abogado kasi, the longer the case, at least may kita ka sa isang taon, 2 taon, 5 taon na kliyente, di ba? Hindi lang yun. Pag alam mong hindi mo mapapanalo ang kaso, i-delay mo na lang as long as you can. And in that delay, you will find your sanctuary. You will find your relief. Kaya yun ang ginawa ni Enrile. Delay hanggang ito, namatay siya. Wala na. Tapos yun, gagawin nila at the opportune time na mag-a-announce ang acquittal pag alam nila na hindi na mainit yung issue at may iba pang pinag-uusapang issue. Yun yung nangyari kay Binay. Kasi Binay, pansin mo, sobrang tahimik. You haven't heard a word from the Binays. The last thing they want is attention right now after their acquittal. Yun ang problema natin talaga dito. Tahimik naman si Jingoy at saka pero hindi pa rin siya ligtas. Si Jingoy, si Jesus Cadero nga, hindi lang tahimik, naglilinis-linis, nag-food vlog, Oh. ganun. Ano, Mark, naniwala ka ba? Ano bang mas naniwala ka? Zaldico's expose or yung Sal and ni Cheese? Kasi I think some of our friends, kakasuhan nila si Cheese over yung kanyang fantastical Sal and. Ano Mark? Hindi, from 1 to DDS, sinong mas mapaniwala natin? Si Zaldico or yung Sal and ni Cheese? Hindi, mahirap kasi talagang paniwalaan yung kay Zaldi eh. Baka kung kailangan ko talagang pumili ng maski isa, baka yung kay Cheese na lang siguro. Baka na kay Heart yung baka na kay Heart yung mga, baka nasa Sal and ni Heart yung mga kayamanan. Ikaw, Chris, Ay, parang nawala. baka makalimutan kaya Chris si Cheese. Ay, hindi Alam mo relax. alam mo si Cheese right now nagsinusubukan niyang parang moving on siya. Yung parang, ito na lang pag-usapan natin. This coming up with new proposals, di ba? Na to fight corruption, ganyan eh. Na hopefully, na hindi na natin mapag-uusapan yung mga issues niya. Pero wala eh. Nakatatak na yan sa pangalan niya ngayon eh. Dahil sa ostentatious living na ginawa ni Hart. All over the internet. Ayan, may resibo yan eh. Kaya mahirap talagang itanggal yan sa utak ng mga tao. With that, I'm telling you, I don't think Chiefs will ever win again. Unless maybe he runs in 20 years from now. Baka pwede pa siya manalo. Pero sa ngayon, pag tumakbo siya sa 2028, wala na yung karir niyang yan. Naumay na ang tao sa keso. Parang Bong At, Revilla, gano'n, yung parang naumay. Pero sa parang akin, ganon. Parang gano'n, no? about kay Cheese,
kasi yung ibabalik ko lang dun sa unang topic natin kay Zaldi. Kasi Mm. sinasabi niya, Senado, imbestigahan nyo itong claim ko, 100 billion insertion. Kung merong isang tao that could uh, say na kumbaga kung pwedeng backupan yon, pwedeng i-disprove yon. Kung merong nakakaalam kung ano yung naggalawan ni Zaldico, si Cheese Escudero Ay, yon. you're right to 'Di corroborate. ba? Siya yung kasama eh. Kasi Ba't nyo pa iimbestigahan? Membro nyo yung kasama tama. doon sa small committee, tsaka doon sa BICAM. 'Di At ba? Kayo may alam nun. Ano eh, si Zaldi lang alam. Kayo hindi Good nyo point. alam na itong 100 billion gustong ipasok ng Pangulo sa BICAM nyo, tsaka sa ano. So, ang daling tanungin eh. So, hindi ko nga alam ba't di pa tinatanong si Cheese kung ano yung reaction niya doon sa mga ano ni Zaldi eh. kasi Wouldn't, mm, sinabi na nga ni Zaldi, di ba? Kami ni Cheese. Alam oo. namin yung nangyari. So easily, Cheese can say, oh, tama yan. Ginawa niya talaga to. At ito ang ebidensya. Wala, no? Will Walang, cheese go down that path? Yun ang tanong. he will not. Pwede bang harap-harapang will cheese back meron bang possibility that cheese will kumaga backupan yung sasabihin ni Zaldico? Yun ang malaking balita din kung merong Wow. ganong possibility, di ba? Kung Yun nga yung nag-uusap yung inisip ko. dalawa, kung Actually, yun nga yung nag-ano. inisip ko na baka Remember, Mark, Chris, we were in your apartment, right? Remember we discussed yung Menjola rally. And we're talking about speculations na baka yung mga contractor pang nakikisali sa gulo. 'Di ba? So, and remember I mentioned yung case ng Nepal kung saan yung mga ibang politiko para hindi sila mahuli sa... Wala akong sinasabi na may kinalaman yun kay Chiza, pero yung mga ibang politiko na ayaw mahuli, pinondohan nila yung mga kunyari revolutionary youth tapos sinunog nila lahat ng mga documentos and all. In short, baka mamaya may insentibo yung iba na natatakot na mahuli or ma-expose to create trouble, not because they're with the DDS side, Mm. right? Or not even because maybe they're even okay with Marcos on a personal basis, but because meron silang incentive to prevent na mapunta sa kanila. Di ba, Mark? I mean, pinag-usapan natin yan 3 months ago eh. Nung September pa eh. Oo, kaya yun nga, it's everyone for themselves ngayon eh. Lahat ng mga contractor, lahat ng DPWH na involved, lahat ng, baski lahat nga ng mga congressman, tsaka mga ano eh. Anytime, di ba, pwede pa rin ikaw yung ano eh. Ikaw yung tama doon sa mga listahan o sa mga, yung mga ICI, sa lugar mo pupunta, madadamay ka doon sa mga ano. Kaya yun eh. Kaya ano talaga anything talaga could happen eh kasi Yun lahat nga eh. medyo ano ngayon eh, Medyo lahat medyo we mentioned this, right? The on Pandora's the box edge. has been opened na eh. So actually, all sorts of crazy Mm. possibilities are out there. So ikaw, Chris, anong mga worries mo ngayon before we go to the last part of our discussion about what to expect in the coming hours dun sa people power naman? No, but also anong dapat gawin ng, sabi natin, the third force or emerging third force dito? Um, right now, where we're at, there are a lot of possibilities. Kung makapagpakita ng ebidensya si Zaldico, for example, at kung mag-corroborate si Cheese dito. Okay? Basta may corroborative Oo, kasi yung evidence. Tapos bycam eh. may Tama ka, may resibo. bycam. Oo, Oh, tama si Mark by eh. kami. Tama Kasi talaga si sinabi Mark. niya. Galing talaga ni Mark. Oo, sinabi kasi ni Zaldico nga na pinilit ni na idagdag to, magkasama kami ni Cheese, dinagdag namin to dahil pinilit daw ni BBM. Tanong lang kay Cheese, pinilit ba? Patay ka kasi kung itong problema ni Cheese, kung kinorroborate niya yan for whatever motive and why he would do it. If he did do that, tapos Yun naman yung hindi barahan ni natuloy at Cheese. Oh my God. Yun naman ang barahan ni Cheese. mayayari, Burn this down, House of Dynamite. yes. Oo, pero pag hindi nag-work, etong parang last ditch effort niya to, tong alas niya kung ginawa niyan, tapos hindi nag-work, tapos wala nga talaga, walang pruweba, yari talaga si Cheese kasi now he's connected himself with Zaldico, the most hated person right now in the entire Philippines. That's the last thing he Wait lang, nawala yung audio mo, ano. Chris, pwede mo ulitin, sorry, nawala ng audio mo. Is it me? Mark, narinig mo ba? Oo. Nawala nga yung audio ni Nawala yung Chris. audio. Yung last part lang, Chris. Biglang nawala yung audio mo. niya narinig. O wala pa bang audio meron Okay na? na, okay na. Yeah, yeah, you were saying. So, yung huling baraha.
Yun lang. Yun ang huling barahan ni Cheese ay sabihin natin bumanat siya, sabi niya, tama lahat yung sinabi ni Zaldico. Pag nangyari yun, tapos hindi hindi pa pumutok yung revelasyon niya at walang epekto, tapos nayari si Zaldico at nahuli na may mga sinasabing kasinungalingan at hindi niya madepensahan yung kanyang paglustay ng pera, then damay na si Cheese kasi ngayon konektado na yan kay Zaldico. Yun ang pinakamahirap. At Cheese does not want to be connected to Zaldico. Zaldico is like the plague. Walang gustong kumapit sa kanya ngayon. Kahit ang mga DDS, as much as they like what he's saying, his revelation, walang mga politiko na susubok dumikit kay Zaldico. Barcoleta, tingin mo biglang didikit kay Zaldico. Ilang beses nga niyang sinabi nung Blue Ribbon Committee hearing, etong nakaraan lang, yung kahapon, galit na galit siya sa mga DPWH engineers dahil sinabi niya kay Bernardo, kay Alcantara, kay Bryce Hernandez, bakit daw especially si Bernardo, nagbabanggit ng lahat ng pangalan ng mga senador. Pero pagdating daw sa mga kongresista at kay Zaldico, parang tahimik daw. Oh. Tapos, bakit daw di daw binabanggit si Zaldico? Pero ang punto naman, sinabi is, kasi Marcoleta, marami nang nabanggit tungkol kay Zaltico na in record na lahat yan. We're exposing new things. Ito yung mga bagong pangalan, which we haven't talked about yet. The new names that came out on the Blue Ribbon Committee. My God! Good luck talaga. Wait, before we talk And about that, yun yung mga makakasuhan eh. Siguro yung moving forward sa mga kung ano yung mga statement ni Bernardo, yun yung makakasuhan. So yung mga senador na sinabi doon, yung sila Mark Villar, mukhang yan ang direction ng ano eh. Yan ang direction ng admin, ng ombudsman, ng ICI. Mukhang doon papunta eh. At ito lang din ang curious din ako, itong mga ako Bicol eh. Yung mga congressman nila na nandun ngayon, ano kaya ang opinion nila dito sa mga pinagsasabi ni Zaldi ngayon? 'Di ba? Will they ilalaglag ba nila si Zaldi or i-implicate will din they sila, yun nga also, eh. Oh. 'di ba? Kung saan sila lulugar. Tapos ngayon, ang naisip ko lang din, parang all the gloves are off between Zaldi and sa admin. Nilaglag mo kami Kumbaga, kung nagpipigil pa kami doon Ilalaglag ka kasi rin sa mga namin, yeah. police ng assets, sa mga lalo pa ngayon. Siyempre, ginalit niya. Galit yung admin, ang dami niyang pinangalanan. Anong mangyayari ngayon? Di mas lalong bibilis tuloy yung paghabol sa mga dapat habulin sa kanya. At ang hindi nasabi nga ni Zaldi doon sa kanyang mga sinasabi, doon sa kanyang mga statements nga, syempre yung hindi lang naman siya congressman, hindi na siya APRO eh. Malaking contractor pa siya. Dalawang contractor na company, di ba? Yung Sunwest and yung Hightone. So how will he explain that? Yung lahat ng mga involved sila ng mga So, sa akin, itong ginawa ni Zaldi, he's desperate, he's getting pero dahil dyan nga, mas lalo siyang didiinan ng admin, o mas lalong bibilis kung ano yung mga pwedeng mangyari sa kanya na pwedeng gawin ng admin. This is a very good point. So actually parang meron tayong situation, parang game theory yan eh. Battle of spoilers. Everyone has an incentive to defect to save their own skin, di ba? So this is where political strategy comes in. Can the admin talk to all of the spoiler to say, oh, bago kayo sumali sa Duterte side, yayarin namin kayo at tumahimik lang kayo. Do you get what I'm saying? Like, we're really entering that very whirlpool na yan eh. And Mark always saw that. Tama si Mark eh. It's the Duterte strategy is very simple. Kahit whether gusto nyo kami or hindi, ang point lang dito is kung ayaw nyo mahuli or ayaw nyo mag-expose, sumali kayo sa amin kasi kung papalitan namin si Marcos, safe na kayong lahat. 'Di ba? Yun lang dapat i-offer ng DDS side or Duterte side, sorry, to basically create a new coalition against Marcos. And that was always the risk with Marcos, which tells you the best chance for Marcos is A, to make sure itong mga spoiler na to hindi mag-defect sa Duterte side, either accept their fate or maybe they'll cut the deal on the side. Kaya siguro babantayan ng tao. If ever Cheese hindi sinampahan si Cheese, baka mag-suspect ng tao. Baka nga, parang hindi siya magsalita about body cam. I don't know. But that's gonna be one rumor or allegations. But the other one is, and this is the last part of our discussion, parati natin binabalik yan, Marcos has to open conversation with the civil society, with progressive and liberal groups na ayaw sa kanya, pero mas ayaw
sa mga Dutertes or pagbabalik sa mga Dutertes. I think so far the military is siding with Marcos because they want to be professional. They saw the trauma of getting involved in politics and they don't want a pro-China president. I think everyone can see the implication here. But I think it's important for Marcos to open up conversations also with the liberal, progressive, and civil society groups who will not just side with Marcos because they don't like Duterte, but they would want Marcos to do something special in his final years. Kasi magiging lame duck na si Marcos in a year or two eh. So, the best chance really for Marcos here is to get the support of the non-DDS civil society and tell them, okay, if you stand with constitutional democracy here, which indirectly supports me and prevents the terrorists coming back, in exchange, these are the real reforms I'm willing to offer you. And then come 2028, we have all, all an incentive to prevent the return of the terrorists. Really, that's the only way I see it. Kasi ang alternative is defection, defection, gulo, gulo. Pesos is what? Almost 16 na naman. Stock market natin is the worst performing in the world almost, hindi lang sa Asia. Villiers, what? Lost half of their stock value. Well, I'm not worrying about that part. But what I'm saying is, even if hindi tanggal si Marcos sa kanyang pwesto, this is bad for our country, bad for our economy, bad for our reputation, and we cannot afford this constant political instability and destabilization habang libo-libo, if not million-million sa ating mga kababayan ay kailangan ng suporta as all of these typhoons are devastating one city after the other. You know, every time I go around and say I'm from the Philippines, lahat ng tao biglang nagko-condolence, oh, yan nangyari sa baha, ganun, ganun. Like, everyone knows about it, bro. Everyone is watching yung baha sa Pilipinas, yung kahirapan sa Pilipinas, yung so for me something special has to be done here kasi if ganyan lang yung just play it safe lang or just you know middling through lang yung approach, I'm worried this thing will get out of control. And I was warning about this 4 or 5 months ago when I mentioned the Brazil case, when the Operation Car Wash corruption scandal opened up, kung saan napunta at nag-ricochet all over the place. So you need a center of gravity, but you need also the adults in the room to come together and say, ito yung national interest, ito yung roadmap moving forward. Ikaw, Mark, where do you see this going? Ano ba yung sa flood control or yung Marcos Yeah, yung all of them. Yeah, like administration ni Marcos if in general? sabihin natin kung nakikinig yung mga people that matter, like what would be our advice there? Actually, nalilito na din. Sa akin, may ilang pang years si Marcos, 2.5 years. May mga nasimulang magagandang project, may mga nasimulan siya sa transparency and ayusin yung messaging eh. Ako doon babalik. 'Di ba? Yung mga magagandang project hindi na amplify, hindi na Siyempre ang number one talaga is to prevent yung Duterte comeback sa 2028 kasi pag yun ang lahat ng progreso na nagawa natin, baliwala lahat. So I think they are working on that. Mukhang ang ultimate naman dito is si Sara hindi makatakbo sa 2028. Baka doon din naman papunta. Pero yung sa working with civil society groups, teka lang. Pwede si Chris muna. Isipin ko lang muna. Medyo Sige lang, na-stuck Mark. ako bigla. Chris, Ah. yeah, I mean, anong humble advice? Hindi humble, humble advice sa atin dito. Kasi ako, I saw this coming eh. Magkakaroon ng defection and defection. To be honest, you could see a part of Zaldico felt betrayed. Na parang, wait lang, akala ko kasama tayo lahat dito. Bakit ako yung ginawa niyong sacrificial lamb eh? Actually, even si Sir Ronald was mentioning this the other night na parang may bahit na rin eh. Parang sense of betrayal ito si Zaldico na bakit ako yung nilalaglag niyo eh alay tayo lahat, 'di ba? So you could see na baka medyo nagiging irrational, emotional na rin si Zaldico kaya medyo sablay yung kanyang pasabog or desperate na talaga siya if not delusional. So I don't know, Chris. I mean, real talk tayo, 'di ba? Real talk tayo dito. I mean, it's one thing for us to discuss what things are, but we have been warning about this. Papunta talaga tayo dito sa gulo na to. The Philippine economy is suffering. Our people are suffering right now, even if as justice remains evasive. Sorry, which one was your question, Richard? You lost me in that. No, I mean, like, what do you think should be the way forward here realistically in terms of yung like alignment of forces? Kasi ang Yeah. risk dito, bro, is Right. yung mga ibang politiko na ayaw ma-expose, they will pull off a Zaldico, which is, ay, bago ako yari, doon na ako sa mga DDS. Right. Mag-contribute na lang ako sa gulo kasi better burn down the house than being purged yourself, right? Like, let's just burn this Yeah. house.
down. Parang Yeah. yun ang worry ko eh. Doon tayo papunta eh. Na Zaldico is just an opening act that more questionable congressman, senator, kung sino, magdi-DDS na lang sila just to save their own skin. Pero at the same time, nakikita natin that alam din ng mga ating kongresista ngayon, for example, at ating mga politiko generally, na pag mag-side sila with Zaldico or with the Dutertes in this case, masisira din yung kanilang pangalan. Alam nila yun eh. Actually, karamihan ng mga kongresista naman, ay marami dyan maayos, by the way. Marami maayos yan. And they really believe that um, Sara Duterte is an existential threat. Okay, because of how vindictive, because of how unstable, unhinged that woman is, and because of the fact that hindi sumusunod sa batas. So to end with that is basically giving up the Philippines on a silver platter, giving up democracy, ang ating konstitusyon na ilang beses na niya binasura, binaboy, ginago, minura, lahat na ginawa na niya. So yun yung kapalit nun by the way. I mean, unless you want to turn into a North Korea na wala naman talagang batas ang batas kung ano sinabi nung namumuno, then, I mean, kung yan ang gusto nyo, then go for it. I mean, ako, let the people's will be done kung yan ang gusto ng taong bayan. Pero, having said that, I think alam ng ating mga politiko ang ihip ng hangin. At alam nating lahat na mas marami sa atin ang galit sa korupsyon, sa dami-daming korupsyon. At kahit lumipat sila sa kampo ng mga kampo ng kadiliman ng mga Duterte, alam pa rin natin na korap yung mga yan. At alam naman even ng mga Duterte supporters na korap tong mga to eh. At alam nila na ang pinoprotektahan nila mga korap. Alam din nila ng mga INC. Alam ng mga supporters. Ayaw lang nilang tanggapin. Dahil gusto nila yung gusto nila. Hindi na rason ang ginagamit dito, hindi na logic ang ginagamit. Ang ginagamit dito ay damdamin. Ngayon, ano ang mga options na pwede mangyari dito from this point forward? Okay. If for example, may lumabas sa ebidensya, say tomorrow, lumabas, na daming evidence na BBM has the money and yung malala talagang evidence tomorrow na undeniable, then there's a call for BBM to resign. What should happen is BBM and Sara resign together. Kung hindi magre-resign yung dalawa, walang mangyayari dito. Nothing. That call will be on hollow ground. Nothing will happen. Next, pag mangyari, let's say, mag-resign yung dalawa, then that paves the way for Tito Soto to take over, which is an acceptable option for a lot more people. Mas matatanggap yun kaysa Sara Duterte. Kaysa sino man lang. Okay na, Tito Soto na. Because Tito Soto so far as Senate President is doing a commendable job. Maayos ang pamamalakad, patas, at nakikita mo sumusunod siya sa batas in a lot of these things, which is good. Other option is pag snap election. Either ma-impeach tong dalawa, Sara and BBM, if for example nga lumabas yung problema na lumabas yung kaso na meron ng kasabot talaga si BBM. Mag-resign na Sara at BBM or ma-impeach. And if that happens, Congress has the option to actually call for a snap election and then call for candidates. Yon. So yun ang, mind you, my God, I would prefer not to go that route because that's a dangerous route. But that's a better option than a junta or a revolutionary government. Yon. Siguro Mark and Chris, I want to ask you both, and I'm not being patronizing at all. Obviously, for people like me who are academics who focus on politics, matagal namin ginawa yan. All these eye bags are from day one of Duterte, etc., or actually negative day one. But how do you feel about this? Over the past 5 years, both of you have been very, very talagang dialed into covering Philippine politics. For a moment, i-park natin lahat ng discussion na yan. Kaya nga, I keep on mentioning the Enrile century. Like, Enrile mirrors our Philippine politics. And Mark, we had some discussions on that off the record, on the record. Now, can we move towards a new century? Do you feel we can move towards something different? Because for me, Enrile was the most skillful politician of the past century, right? As far as Philippine is concerned, right? And this is not a moral judgment. I have my own moral judgment, but he also showed yung limits ng Philippine politics. Kumbaga, pagalingan lang ito ng Machiavellian moves and survival and rebranding. Pero nakita natin that kind of politics really doesn't help the Philippines to go to the next level, right?
Do you guys feel that there is possibly a chance for us to move towards something special in the next century to come? I know this sounds para medyo up in the air, pero guess where am I coming from? Because for me, and really mirrored yung limitations of Philippine politics, and he was so good in surviving within that limitations. But do you think now we could move towards something new with the Gen Zs in the picture, with us millennials trying to get more involved and make up for time, with all of these big political families getting discredited and exposed? Do you feel Mm. something special is maybe in the air? I know we might sound idealistic or even naive, but do you have that sense? Because Sir Ronald said yes kagabi. I asked him. Mm. I was surprised, like, Sir Ronald, do you feel? He said, I've never felt this optimistic in my life, which makes you worried. Ano kaya mangyayari sa Pilipinas? I get worried when Ronald says that. Uh, Ako, yes. Ako, I share yung optimism ni Sec Ronald. And hindi mo siya masisi, nag-number one yung akbayan. Bakit hindi ka, hindi ka, di ba? Hindi ka magkakaroon ng optimism na yung akbayan, yung, I would see yung sister ko, yung partner ko, yung iba, yung kabataan, mga 20s, mga students, gusto nila yung ganong klase ng leadership with Akbayan, yung pagkapanalo ni Bam, ni Kiko. So it's we're heading dun sa tamang direksyon. Plus, we are now shaming mga corrupt politicians. Mas nandun na tayo sa stage na yon na before, 'di ba, kung mapangasawa mo politician, tingin, oy, swerte mo, ganyan-ganyan. O ngayon, you are looked down na, ay, kaya lang naman kayo mayaman kasi corrupt yung partner mo. Nasa ganong stage na tayo. So ako, I am very optimistic. Baka sa 2028, medyo doubtful pa ako, hindi pa ako ganun ka-optimistic. Pero habang mas dumadami yung mga students na sumasampa ng voting age, di ba? Nag-18, habang parami ng parami, at mas nagiging optimistic ako na we are heading doon sa direction na people are standing up to corruption, standing up to ano. And sa akin siguro kung meron lang din ako masasabi for the pink side, and I've said this dun sa group chat natin. Ang issue ngayon is flood control. Ang ganda kung merong lugar sa bansa na naging successful yung flood control na it's Iloilo. Iloilo. Yun, boom. Iloilo, 'di ba? Boom. Nakita natin trending ngayon sa Correct. trending ngayon Correct. sa social media yung Haro Floodway and teka lang yung Haro Floodway and yung ginagawa yung mga mangroves and yung Iloilo Esplanade, and sino yung behind doon sa nangyari sa Iloilo, 'di ba? You have of course the local mayors and sila Treñas and yung mga local leaders doon, and the big man si Senator Drilon na isang halige nung yellow at ng pink side, 'di ba? So ito, meron ka ng actual na ebidensya na good governance works, di ba? Ang problema ngayon, yung flood control, it took them how many, di ba, how many years or decades para ayusin yon. Pero naayos nila, napaganda nila, and nag-benefit yung buong city, gumanda yung economy ng city. So it's possible. So sa akin, yun ang mas i-highlight nung progressives, pink and yellow side, na ito, issue natin flood control, we have one that already work. And of course, ang nag-lead talaga niyan, yung senador na talagang nag-push para magkaroon ng mga flood control dyan, was Senator Franklin Drilon. Absolutely. Chris, you want to comment on this? I know baka masyadong sentimental, as Espanyol put it. I don't want us to be sentimental, but you kind of can feel there's finally siguro germinations of something. Parang palaos na yung mga, the norms are changing. Tama si Mark eh. Hindi na cool maging politiko eh. Hindi na cool maging nepo kid eh. Thanks to you, all of your nepo kid attacks. Medyo umiba yung rules of the game, no, bro? Yung informal norms and all, no? Yeah, not just that, I just want to say now, it's not cool to be uh, ostentatiously wealthy. It's not cool to be a politician, a traditional politician. Ngayon, ang bagong cool o ang bagong uso ngayon ay ang pagiging maintegridad at yung anti-corruption, yung mga ganyan salita, at yung for accountability, transparency, nagiging uso na yung mga salitang yan. At pag isa kang politiko na ang
pinaglalaban mo ay yung mga bagay na yon, ikaw na yung bagong sumisikat ngayon. Tignan mo yung mga lumalabas na parang matunog ngayon ng mga kongresista. Tignan mo lang yun, ah. They are and even local mga LGUs, mga mayor, mga Vico Soto. And then you look at Congress, you look at Senate, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Look at Congress, Chel Diokno, Laila De Lima. Look at even the newcomers, Terry Redon. 'Di ba? Yung mga ganyan na matatapang, na nagsasalita, mga sina Eli San Fernando, yan. Yan yung mga lumalabas kayo na parang, uy, parang mas okay ito. At least, it's a interesting alternative. They're new. Let's see how they're gonna perform. But so far, parang okay. Yun ang nakikita ko mga parang direksyon na napupuntahan natin. At I think this is where it's going to head to in 2028. At dadami pa yung mga ganong klaseng mga lumalaban na may mga pinaninindigan. May pinaglalaban at may ginagawang para sa ating bansa at para sa konstitusyon. Yun ang mga nakikita kong uso ngayon, and I think that's where we're going to go in 2028. Absolutely, absolutely. Just to close this, yun yung para sa akin. Kung gusto mo talaga ng tunay na pagbabago sa isang bayan, hindi lang dapat yung batas ang palitan. Dapat palitan yung kultura. At norms are very important. What is cool and what is not. At nakikita natin ngayon hindi na naging cool ang maging politiko or trapo or nepo, di ba? For me, that gives me hope. That means that iba na yung mga expectations at preferences ng tao, di ba? And malaki ang maging implication nito. Kumbaga yung mga batas, parang surface of ocean na yan. Pero yung norms, kultura, yun yung tectonic shifts sa ilalim And sa aking palagay, nandun na tayo. There's a tectonic shift here. And I feel we're at the conjuncture kung saan namamatay na yung old system, pero hindi pa rin nabubuhay yung bagong sistema. Kaya may oportunidad tayo na to form it, to mold it into something better. Kaya dapat maging hyperactive tayo. And this is where, bro, I'm really proud of you, Mark, Chris, and a lot of people. Kayo talaga mga stellar active citizens. And now, we have made social media a safe space too, di ba? May laban na tayo yung ating mga adhikain, ating vision para sa ating bansa. Ngayon, may laban na tayo. Kawawang mga trolls sa atin. We out-troll the trolls, di ba? Dati natatakot ng tao to say their comments, and now we have created these safe spaces. So I feel so encouraged, so inspired to see you, Chris. You see, Mark, you're blossoming. What millions are watching you every month. People love your stuff. You're relatable, you're passionate, and in a way, we're all part of the same team. Lahat tayo kasama sa isang kilusan dito, di ba? Para sa tunay at magandang pagbabago. And this is what really gives me hope. Of course, none of us know what's gonna happen tomorrow or 1 year or 2 years from now. Who knows? Maybe we'll go into something worse, God forbid. But at least there's that opening. At least the norms are changing, right? And that's what gives me hope. And at least, yung mga katulad nyo, may boses na tayo May boses na tayo. Kumbaga, may laban na ang yung vision natin for a better Philippines, and that really gives me hope more than anything else. The laws, the politicals, pwede mo palitan yan, but it's the tectonic shifts below that are really of my concern for me, and dun ako talaga inspired. On that note, thank you very much, Chris and Mark. Siguro mag-petition na tayo Salamat, for Richard. expulsion of Attorney Falsis. Meron na siya expulsion notice. Isa na lang. He skips one more. Tanggal na siya dito. He's with important, wonderful, beautiful people. So, next time na lang daw tayo. Thank you so much, Chris, for also going to my tita's event, and everyone going there. Shout out also to my tita Didi for a fantastic congratulations exhibit and all. The time difference and all is very, very difficult, but I'm trying to keep in touch with what's happening in the Philippines. At salamat sa inyo. Lalo ko na miss ang Pilipinas. Kaso lalong bumababa yung value ng peso. Kaya lalong mahal ang ticket pa uwi. But sana, wag kayong magkulo para bumaba yung pesos kasi ang taas ng pounds. I need to buy that ticket, alright? Maraming salamat, guys. God bless. And talk to you next week. Let's make this every week, either Friday or Saturday, because I'm sure many, many people look forward dito sa ating Yes. Qualcomm minus Falsis. Salamat. All right. God bless.